Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2401. Pumasok ka ng padalos-dalo sa kwarto ko nang hindi nililinaw ang mga bagay-bagay. Sinubukan mo akong atakihin, pero napakahina mo talaga. Ngayon, hindi mo ako matatalo, pero nang ahas ka pa ring akusahan ako ng ganito. Hindi ko talaga alam kung bakit ang kapal ng balat mo sa mukha. Kumunat ang noo ni John dahil sa prangka at diretsong pag-uugali ni Jack. Nahihiyang sumulyap siya kay Gilbert sa tabi niya. Galit na galit si Gilbert kaya nanginginig ang buong katawan niya. Mukhang wala na siyang ibang gustong gawin kundi ang sumugod at kagatin si Jack. Tumawa ng malamig si Jack habang nagpatuloy, hindi ko alam kung bakit ka pa nakatayo rito. Ano ang gusto mong sabihin? Sa tingin mo ba matatalo mo ako sa debate? Matatalo mo pa kaya ako sa laban? Mabilis na nagbago ang kulay ng mukha ni Gilbert. Sa sobrang galit niya kay Jack, pakiramdam niya ay sisubog na siya sa susunod na segundo. Sa totoo lang, tama naman ang mga sinabi ni Jack. Hindi niya matalo si Jack, at kahit salita lang ay hindi niya kayang manalo laban kay Jack. Ang pananatili roon ay walang magagawa kundi ang pagbiro sa sarili. Nagpakawala siya ng gana. Pagkatapos magbiro, huminga muna siya ng malalim bago humingi ng tulong kay John. Matapos ang dalawang hakbang, hindi niya niliinggan ang sarili habang sumisigaw, magiging alchemist ako sa ika-6 na baitang sa loob lamang ng maikling panahon. Kapag dumating ang panahong iyon, sisiguraduhin kung malalaman mo kung gaano katanga ang mga ginawa mo ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na siya nagsalita pa at paika-ikang lumabas gamit ang suporta ng balikat ni John. Tumaas ang kilay ni Jack. Walang kahulugan kay Jack ang mga sinabi ni Gilbert. Walang kwenta ang isang alchemist sa ika-6 na baitang sa paningin ni Jack. Para sa mga taong tulad ni Gilbert, maaaring ito na ang kisame ng kanilang buhay. Malamang inakala ni Gilbert na ang mga alchemist sa ika-6 na baitang ay mga kahangahangang tao. Gayunpaman, minamaliit sila ni Jack. Habang iniisip iyon, lalong lumakas ang pangungutya sa mukha niya. Hindi pa rin naman gabi noon. Muling inayos ni Jack ang kwarto bago siya tumangala sa sinag ng araw na pumapasok sa bintana. Mabilis niyang naisip ang mga hindi maintindihang iniisip. Isa lang ang layunin niya na mapunta rito at maging isang alchemist sa ika-6 na baitang at makuha ang kwalifikasyon para kumuha ng pagsusulit. Wala talaga siyang interes sa mga merito points na iyon. Pagkatapos magtimpla ng tsaa para sa sarili, nilagop niya ito ng malalim. Inilapag niya ulit ang tasa sa mesa bago tumalikod para lumabas ng kwarto. Nagpatuloy siya sa paglalakad habang maingat na pinagmamasdan ang kanyang paligid. Napakalawak ng bakuran ng Heavenly Pills. Hindi lang mga estudyante ang naroon, pati mga katulong at mga katiwala ay naroon din. Halos lahat ng uri ng tao ay naroon. Ang tinuluyan ni Jack ay isang maliit na sulok sa kanluran. Bukod sa kanyang kwarto, puro mga bodega lang ang naroon. Malamang na bodega rin ng mga kung ano-anong gamit o panggatong ang kwarto niya. Sinadya ni Gilbert na isaayos ang pananatili ni Jack doon bilang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Isa rin itong paraan para guluhin si Jack. Habang papalayo siyang nagtutungo sa silangan, mas lalong nagiging detalyado ang mga disenyo ng mga silid. Maraming mga bulaklak sa tabi ng kalsadang bato. Kaya lang, wala siyang nakitang kahit isang alipin sa daan. Medyo natagalan bago niya nakita ang isa na may dalang balde ng tubig, naglalakad patungo sa pangunahing bulwagan. Agad na lumapit si Jack nang makita ang taong iyon. Ang katulong ay nakatuon sa tubig na dala niya, at napatalon sa takot nang makitang may biglang sumulpat sa harap niya. Muntik na niyang itapon ang balde ng tubig na nasa kamay niya. Ikaw ba? Medyo nagulat ang katulong sa hindi kilalang mukha. Tutal, bago lang naman si Jack doon. Pagkatapos maging estudyante, wala na siyang ibang pinuntahan maliban sa sarili niyang kwarto. Hindi gaanong kakilala ng mga tao sa Heavenly Pills ang kanya. Kabanata 2402. Gayunpaman, ayos lang kung hindi siya makilala. Ang kailangan lang gawin ng katulong ay makilala ang damit ni Jack para malaman kung sino si Jack. Sinulyapan ng katulong si Jack saglit bago sinabing, ikaw ba ang pang-11 estudyante? Medyo nagulat si Jack sa bagong titulo. Ang pang-11 estudyante. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip ng mga salitang iyon sa isip ni Jack, bigla niyang naintindihan. Sinabi na ni Chandler kay Jack dati na siya ang pang-11 estudyante na tinanggap ng Heavenly Pills. Natural lang natatawagan siya ng mga utosang walang anumang katayuan sa ganoong titulo. Tumango si Jack.
Matapos malinawan ng katulong ang pagkakakilanlan ni Jack, hindi na siya gaanong nabahala sa estrangherong nasa harap niya. Natikom niya ang mga labi dahil narinig niya noon na hindi maganda ang relasyon ng bagong estudyante sa pangalawang estudyante, pero estudyante pa rin naman si Jack. Sila ay mga ordinaryong katulong lamang. Kung nasaktan nila si Jack dahil sa kanilang mga hindi naaangkop na salita, maaari silang paalisin anumang oras kung sakaling magreklamo si Jack tungkol sa kanila. Dahil doon, pilit na ngumiti ang katulong at nagsalita, "May kailangan ka ba, pang-11 estudyante?" Tumango si Jack. Wala siya sa mood makipaglaro sa katulong, kaya diretso niyang sinabi, "Kaka-rating ko lang dito, kaya may ilang mga patakaran na hindi ko talaga maintindihan. May ilan lang akong gustong itanong sa iyo." Mapagkumbaba ang tono ni Jack na ikinagulat ng katulong. Agad na inilagay ng katulong ang balde ng tubig na hawak niya sa sahig habang nakatayo ito ng tuwid. "Magtanong ka muna, sasabihin ko sa iyo ang lahat." Tumango si Jack bago kinalma ang sarili at nagtanong, "Saan nagpa-practice ng refining pills ang mga estudyante rito? Siguradong ang Heavenly Pills ay nagbibigay sa atin ng lugar para magsanay at humusay." Matagal na tumigil ang katulong bago sumagot, "Tinatanong mo ba ako kung saan ka maaaring magsanay ng alchemy?" Tumango si Jack. Wala siyang anumang intensyon na makuha ang way of the pill. Ang gusto lang niyang gawin ay bilasin at tingnan kung kaya niyang pagandahin ang mga table tasks para sa ika-6 na baitang. Iba ang okomiya sa labanan. Kailangan niya ng maraming sangkap, pati na rin ng isang pagan upang pinuhin ang mga ito. Kahit maraming materyales na dala si Jack, alinman sa masyadong mababa ang kalidad o masyadong komplikado ang mga ito. Walang paraan para makabuo ng isang kumpletong tableta mula sa mga ito. Dahil ang Heavenly Pills ay may 10 estudyante, tiyak na magbibigay ito ng lugar para sa kanila upang magsanay ng alchemy. Sapat na sana ang mga espiritual na sangkap na naihanda nila para magamit niya sa pagsasanay. Itinuro ng katulong ang silangan at nagpaliwanag, "Magpatuloy ka lang sa paglalakad. Makakakita ka ng isang malayang palasyo. Sa palasyo, makikita mo ang isang plaque na nakasabit doon na nagsasabing Selene Cloud Room. Doon dapat magsanay ang mga estudyante ng kanilang alchemy." Isa itong napaka-elegante na pangalan. Pagdating ni Jack sa Selene Cloud Palace, isang kislap ng interes ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang Selene Cloud Room ay halos kasing laki ng pangunahing bulwagan sa harap. May ilang halamang nakatanim sa labas na kumakaluskos tuwing umiihip ang hangin. Huminga ng malalim si Jack habang humahakbang papasok sa Selene Cloud Room. Pagpasok niya, nakita niya ang isang estudyante na kapareho niya ng pananamit. May hawak na tela ang estudyante at pinupunasan niya ang isa sa mga mesa sa loob. Napakasimple lang ng layout ng Selene Cloud Room. Mayroong maraming maliliit na silid sa loob na pinaghihiwalay ng mga dingding. Doon dapat sila nagsasanay ng kanilang alchemy. Gayunpaman, ang silid na nakaharap sa pangunahing mesa ay tila hindi bababa sa 3 beses na mas malaki kaysa sa ibang mga silid. Para bang napaka-espesyal ng kwartong iyon. Natigilan si Raphael Westwood habang nakatingin kay Jack na pinagmamasdan ng iba't ibang pasilidad. Akala niya ay lalapit si Jack para salubungin siya. Kabanata 2403. Hindi inaasahan, ang mga mata ni Jack ay tanging sa lahat ng mga silid ng alchemy lamang nakatuon ang atensyon. Tila hindi napansin ni Jack si Raphael na para bang hindi ito nakikita ni Jack. Bahagyang maasim ang ekspresyon ng mukha ni Raphael habang inihahagis niya ang tela sa mesa. Sumulong siya ng bahagyang nakasimangot habang sinasabing, "Ikaw siguro ang pang-11 estudyante." Ang mga sinabi ni Raphael ang nagpabalik sa isipan ni Jack. Bahagyang ubo si Jack at tumango. Nakatitig si Raphael kay Jack na halatang malungkot. "Ako ang senior mo, ang pang-5 mong senior para maging eksakto. Raphael ang pangalan ko. Kahit na ito ang unang beses na nagkita tayo, kailangan kong ipaalala sa iyo. Kailangan may kaunting respeto sa mga estudyante rito. Kahit na kapwa mo estudyante, senior mo pa rin ako." Gustong ipaalam ni Raphael kay Jack na masyado siyang walang pakundangan. Dapat sana ay binati man lang siya ni Jack bago ito pumasok at nag-umpisa ng usapan. Wala talagang pakialam si Jack sa mga iyon. Para bang walang kwenta si Raphael sa paningin ni Jack. Medyo ikinagalit ito ni Raphael, at natural lang na naintindihan ni Jack ang kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. Bamantong hininga siya ng bahagya at walang magawa. Sa kalagayan ni Jack, ang isang tulad ni Raphael ay talagang hindi karapat-dapat pansinin. Gayunpaman, nakatira siya sa ilalim ng bubong ng isang tao at dahil sa pangyayari, kinailangan niyang yumuko. Tumango siya ng taos puso at bumati, "Kumusta Raphael, gusto ko lang talagang malaman dahil ito ang unang beses ko rito." Tumango si Raphael bago bahagyang tinanggap ang paghingi ng tawad ni Jack. "Pero,
Kahit papaano ay parang hindi man lang humihingi ng tawad si Jack. Bahagyang umubo si Raphael habang nakasimangot. Pumunta ka ba rito para magsanay ng alchemy? Naguguluhan si Jack habang nakatingin kay Raphael. Para saan paggagamitin ang Selena Cloud Room? May iba pa bang nangyari rito? Sa nakitang ekspresyon ni Jack, agad na nalaman ni Raphael kung ano si Jack at kung ano ang iniisip nito. Paliwanag ni Raphael ng may seryosong ekspresyon, ano ang antas mo bilang isang alchemist? Kung hindi ka alchemist sa ikalimang baitang, mas mabuting huwag ka nang pumunta rito. Dapat ikaw mismo ang maghanap ng ilang sangkap. Pumunta ka rito pagkatapos mong gumawa ng mga tableta para sa ikalimang baitang. Biglang naintindihan ni Jack ang ibig sabihin ni Raphael pagkatapos niyang marinig iyon. Hindi na iyon si Daxia. Sa kontinente ng Hestia, walang-wala ang mga table tasks para sa ika-4 na baitang. Sa paningin ng Heavenly Pills, ang mga 4th grade pills ay walang pinagkaiba sa basura. Ang mga tabletang may anumang halaga ay pawang nasa ikalimang baitang o kahit man lang ikalimang grado. Ang mga tabletang galing sa Selena Cloud Room ay dapat nasa ikalimang baitang pa lang. Kung hindi, magiging pag-aaksaya ito ng mga mapagkukunan. Tumanggaw si Jack matapos maintindihan ang ibig sabihin ni Raphael. Isa akong alchemist sa ikalimang baitang. Gusto kong subukang pinuhin ang isang Pildores para sa ika-6 na baitang dito. Alam mo ba kung saan ko mahahanap ang mga sangkap na kailangan ko para sa isang Pildores? Para sa ika-6 na baitang. Napakaprangka talaga ni Jack. Sabik na sabik si Jack na makita kung kaya niyang pinuhin ang isang Pildores para sa ika-6 na baitang sa sandaling iyon. Kahit na nasipsip na niya ang Way of the Divine Void Pill sa kanyang isipan, hindi pa niya ito nasusubukan. Kailangan niyang pagsamahin ang katawan at isip. Anong sabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Raphael na parang may narinig siyang hindi ka panipaniwala. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2404. Kumaibot ang kanyang mga labi habang nakatitig kay Jack. Napabuntong hininga si Jack, inaasahan na niya na may mangyayaring ganoon. Wala sa mood si Jack na makipaglaro kay Raphael ng mga sandaling iyon. Alam mo ba kung saan ako makakakuha ng mga materyales para sa isang tableta para sa ika-6 na baitang? Gusto kong subukang pinuhin ang isa, ulit ni Jack. Sa pagkakataong ito, naging malinaw ang mga salita ni Jack, na para bang napakahalaga ng bawat salita. Ito ay para siguraduhing naiintindihan ni Raphael ang kanyang kahilingan. Natural lang na naintindihan ito ni Raphael, at mas tumindi ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Matagal na kumaibot ang kanyang mga labi bago niya sinabi ng may pagkairita, sabihin mo sa akin, lasing ka ba? Tuluyan nang nawala ng malay si Raphael. Hindi niya alam kung ano ang pinagsasabi ng batang iyon sa harap niya. Isang alchemist sa ika-5 baitang ang sinusubukang pinuhin ang isang tableta sa ika-6 na baitang bago matutunan ang Way of the Pill. Casual lang din ang pagkakasabi ng batang iyon. Napaisip si Raphael kung may problema ba sa utak ni Jack. Bumantong hininga si Jack nang walang magawa. Alam na niya na ang tanging maririnig niya mula sa mga salitang iyon ay mga tanong tungkol sa kanyang katinoan. Ngunit, wala nang pakialam si Jack sa lahat ng iyon. Tutal, tiyak na magdudulot si Gilbert ng gulo sa kanya. Wala namang mawawala kung isa o dalawa pa siyang manggugulo. Tumanggaw si Jack bago sinabing, hindi ako baliw. Gusto ko talagang pagandahin ang isang tableta para sa ika-6 na baitang. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Raphael. Tumawa siya ng malakas kahit na nanginginig ang mga balikat niya. Iba ka talaga para magsabi ng ganito sa unang pagkikita natin. Hindi ko talaga alam kung paano ka naging alchemist sa ika-5 baitang. Hindi mo ba alam ang mga pangunahing kaalaman? Hindi mo pa natutunan ang daan ng Pildores, kaya hindi mo magagawang paikliin ang enerhiya ng tableta. Kung wala ang mga pill energy rune na nasa mga pills, hindi mo mapapaganda ang mga pills para sa ika-6 na baitang. Tumanggaw si Jack sa pangunahing kaalaman. Nakatanim na sa kanya ang mga alaala ng senior. Nakita ni Raphael na hindi nagpakita ng anumang pagkagulat si Jack sa sinabi niya kaya tumanggo na lang siya. Lalo nitong natigilan si Raphael. Hindi niya maiwasang humakbang paabant ng ilang hakbang, sinusuri si Jack habang ginagawa ito. Tiningnan niya si Jack na parang nakatingin ito sa isang baliw. Nakatayo lang doon si Jack at hinayaan si Raphael na suriin siya. Tumingin si Raphael sa labas. Halos lahat ay abala sa pakikipag-ugnayan sa mga customer o pagkita ng merit points ng mga sandaling iyon. Bukod sa kanya, si Jack lang ang pumunta sa kwarto ng Selena Cloud. Gusto niyang maglaan ng oras para linisin ng maayos ang kwarto sa loob ng 2 hanggang 4 na oras na walang tao rito. Gayunpaman, kahit papaano ay natagpuan niya ang himala na si Jack.
Hindi lang itinigil ni Jack ang paglilinis niya, kundi naging dahilan pa nga para habulin siya ni Raphael palabas gamit ang patpat. Huminga siya ng malalim, pinigilan ang pagnanasang kotsain si Jack. Dahil alam mo na, bakit ka naman nagtitiwala na kaya mong pagandahin ang isang pill para sa ika-6 na baitang? Pakiramdam ko ay hindi mo nga alam kung gaano karaming pill aura runes ang mayroon. Ang pamantayan ng isang pill sa ika-6 na baitang ay ang pill aura na nabuo ng mga rune ng pill aura pati na rin ang pagpino mismo ng pill. Kinailangang 50% pino ang mga tableta upang maituring na matagumpay. Kung wala ang 50% kahusayan, isa itong bigong pildores. Maraming tao ang natigil sa yugtong iyon. Kabanata 2405. Gayunpaman, ang lalaking nagngangalang Jaxa. Harap niya ay malamang hindi alam kung ilang pill aura runes ang mayroon, o kung paano man lang iguhit ang mga ito, lalo na't hindi niya kayang makamit ang 50% refinement. Tutal, hindi pa naman nagkaroon ng pagkakataon si Jack na matutunan ang way of the pill bago sumulyap si Jack kay Raphael. Mayroong kabuoang 1,000,000 pill aura runes. Ang bawat rune ay maaaring pagsamahin sa iba pang mga rune upang makamit ang mga espesyal na epekto. Karaniwang kaalaman lang iyon sa isipan ni Jack. Lahat ng iyon ay mga bagay na casual niyang natatanggal sa kanyang isipan. Gayunpaman, tila itinuring ni Raphael na biro ang kanyang mga sinabi at nagsimulang tumawa ng malakas. Ang tawa niya ay labis na pinalabis na para bang nakarinig siya ng isang nakakatawang biro. Kumunat ang noo ni Jack, walang imek. Tinuro ni Raphael si Jack. Jack, nakakatawa ka talaga. Sigurado ka bang hindi kita paniniwalaan kung magsasalita ka lang ng kalokohan? Kahit hindi ko pa natutunan ang way of the pill, naiintindihan ko ng husto ang pangunahing kaalamang ito. 1,000,000 pill rune. Nang-ahas ka pa talagang sabihin yan. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng mga tao? Kumunat ang noo ni Jack at hindi nagsalita. Mahinahon niyang tiningnan si Raphael habang patuloy pa rin ito sa pagtawa. Maya-maya, napansin ni Raphael na kalmadong nakatingin sa kanya si Jack at medyo nakaramdam ng pagkailang. Agad niyang kinalma ang sarili, bahagyang umubo habang seryosong sinabi, may kabuoang 12,000 pill rune sa Vermilion Fire Pill. Kahit na ganoon ay marami na. Sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa Vermilion Fire Pill dati. Kahit sa iba't ibang ways of the pill ng Middle Province, ito ay itinuturing na isa sa mga mas magaganda. Kahit ang Vermilion Fire Pill ay mayroon lamang 12,000 pill runes, pero sinasabi mong milyon ang bilang. Isa ka talagang tunay na mayabang. Kumunat ang noo ni Jack nang marinig iyon, bigla niyang naintindihan. Ang The Way of the Pill, mula sa mundo ng mga nasa unang baitang ay talagang hindi gaanong naiiba sa mundo ng mga nasa ikatlong baitang. Sa Divine Void Pill ng Divine Void Realm, mayroong hindi bababa sa 1,000,000 pill rune. Gayunpaman, ang isang way of the pill sa kontinente ng Hestia ay itinuturing ng isa sa pinakamataas na antas na may 12,000 rune lamang. Habang iniisip iyon, bahagyang natawa si Jack habang bahagyang umiiling. Kung gusto niyang pinuhin ang isang tableta para sa ika-6 na baitang, kakailanganin niyang gawin ng perpekto ang huling hakbang. Kapag nabuo na ang tableta, ang mga tabletang nasa ika-6 na baitang pataas ay magbubuo ng pill aura. Kailangan gamitin ng mga alchemist ang pill aura na iyon para gumuhit ng mga rune na ginagawang pill rune ang pill aura. Pagkatapos ay kakailanganin nilang ayusin ang mga rune. Sa loob ng 4 na oras, ang mga rune ng pill aura ay magsasanib sa mismong tableta. Sa 50% pagpipino lamang maituturing na matagumpay ang tableta. Ang mga mana sa Way of the Pills ay ang hindi mabilang na mga rune na maaaring paikliin pati na rin ang mga pagkakaayos ng mga tabletang iyon. 12,000 lamang sila sa Vermilion Fire Pill, ngunit ang Divine Void Pill ay mayroon ng mahigit 1,000,000. Malinaw na ang Divine Void Pill ay nasa mas mataas na antas kaysa sa Vermilion Fire Pill. Gayunpaman, hindi kailanman ipapaliwanag ni Jack ang lahat ng iyon kay Raphael. Maaaring tumawa si Raphael hanggat gusto niya, ngunit ang mga mangmang ay pinahihintulutan ang kanilang kaligayahan. Naisip ni Raphael na nakakatawa talaga si Jack. Tumawa siya ng tumawa hanggang sa sumakit ang tiyan niya. Akala ng batang iyon ay malilin lang si Raphael sa kanyang mga kasinungalingan. Akala ba ni Jack ay kasing tanga niya ang lahat ng iba? Gayunpaman, hindi nagpatuloy sa pagtawa si Raphael. Pangunahin na dahil masyadong kalmado ang ekspresyon ni Jack. Malamig lang na tiningnan siya ni Jack habang tumatawa ito na para bang hindi si Jack ang pinagtatawanan. Kabanata 2406. Pinigilan nito si Raphael sa pagtawa pa. Umubo siya ng mahina at hinimas ang kanyang ilong. Ano ba, hindi ko napapansinin lahat ng sinabi mo ngayon. Mas mabuting alagaan mo ang sarili mo.
Kung may oras ka para mag-isip-isip dito, bakit hindi ka nalang kumuha ng mga gawain para makakuha ng mas maraming merit points? Kapag mayroon ka ng 200 merit points, maaari mo nang simulang pag-aralan ang Way of the Pill. Bumantong hininga si Jack nang walang magawa, pakiramdam niya ay tapos na siya sa lahat ng kalokohan noong araw na iyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, Raphael, hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko kanina? Dapat ko bang ulitin ang sinabi ko? Dahil sa mga salitang iyon, tuluyang nalungkot ang mukha ni Raphael. Kumunat ang noo ni Raphael habang nakatitig sa matigas ang ulong lalaking iyon na may puot at galit na ekspresyon. Kumusta ka naman? Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko kanina? O nagkukunwari ka lang na tanga? Pagkatapos noon, may kislap sa mga mata niya na parang may iniisip. Mas lalong naging seryoso ang ekspresyon niya. Pumunta ka ba rito para magnakaw ng ilang sangkap na panggamot? Hindi mo naman pwedeng i-refine ang mga tableta para sa ika-6 na baitang. Akala mo ba makakakuha ka ng mga libreng sangkap? Sinasabi mong gusto mong i-refine ang mga tableta, pero gusto mo naman itong ibenta, hindi ba? Habang nag-iisip si Raphael, lalo niyang nararamdaman na tama ang kanyang hula. Tiningnan niya si Jack nang may mas mapang-asar na ekspresyon. Nagkibit-balikat lang si Jack nang walang magawa. Kung hindi lang sana siya lubos na walang alam sa mga patakaran ng Selena Cloud Room, hindi sana niya sinasayang ang oras niya kay Raphael. Wala akong balak magbenta ng kahit ano, hindi mo kailangang magspekulasyon ng walang dahilan. Kung alam mo, sabihin mo sa akin. Kung hindi mo alam, sabihin mo na lang na hindi, sabi ni Jack nang nakakunot ang noo. Malungkot na sumagot si Raphael, syempre, alam ko. Sige, dahil napakatigas ng ulo mo. Sasabihin ko sa iyo, ang mga kagamitan para sa ika-6 na baitang ay hindi mo madaling makuha. Kung gusto mong makakuha ng mga materyales para sa ika-6 na baitang, kailangan mo munang kumuha ng isang gintong plato. Ang isang gintong plato ay maaaring ipalit sa mga materyales ng 3 tableta para sa ika-6 na baitang. Kumunat ang noo ni Jack bago nagpatuloy, paano ko makukuha ang mga gintong platong iyon? Tinaasan ni Raphael ang kilay habang nakatingin kay Jack ng may paghamak. Napakadali lang makakuha ng gold plate. Iisa lang ang paraan. Nakikita mo ba ang pill room sa likod ko? Ang Pill Aura Room ay may walang limitasyong Pill Aura. Hanggat makakabuo ka ng 200 Pill Rune gamit ang Pill Aura pagkatapos mong pumasok, bibigyan ka ng kwarto ng isang gold plate. Maaari mong gamitin ang gold plate na iyon kapalit ng 3 bahagi ng mga materyales. Tinaasan ni Jack ng kilay habang nilagpasan si Raphael at lumingon muli para tingnan ito. Ang Pill Aura Room ang eksaktong pinakamalaking kwarto na nakita ni Jack kanina. Ang silid ay hindi bababa sa 3 beses na mas malaki kaysa sa ibang mga silid. Lumalabas na mayroong isang siksik na aura ng pill sa silid na iyon. Hindi nakakapagtaka na nasa gitna lang ito. Humakbang pasulong si Raphael at tumingin kay Jack ng may malamig na tingin. Napakapangahas mo. Sinasabi mo pang ang kaya mong i-refine ang mga pill sa ika-6 na baitang ilang araw lang. Matapos mong pumasok sa Heavenly Pills. 2 taon na ang nakalilipas, isa lang sa 20 estudyante ang naging alchemist sa ika-6 na baitang. Mukhang napakatiwala mo sa sarili mo. Parang iniisip mong mas magaling ka kaysa sa lahat. Nabigla kang magiging isang alchemist sa ika-6 na baitang sa loob lamang ng ilang araw. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2407. Wala talagang naramdaman si Jack matapos siyang kutsain ng ganoon. Tutal, hindi alam ni Raphael kung ano ang kaya niyang gawin. Tila nahuhumaling na si Raphael sa pangungutya kay Jack. Magtatanong na sana si Jack kung maaari na ba siyang pumasok, ngunit hindi masyadong binigyan ni Raphael si Jack ng pagkakataong magsalita. Patuloy siyang nanunuya, siguro hindi ka pa nakakita ng pill rune dati. Simula nang makapasok ako sa Heavenly Pills, wala pa akong nakitang ibang nakakuha ng gold plate maliban sa panganay naming estudyante. Mukhang iniisip mo na ikaw ang pangalawang taong makakakuha ng gintong plato. Kung pinayagan lang ng sitwasyon, malamang sinampal na ni Jack ang lalaking iyon ng 2 beses sa mukha. Ang rami ng sinabi ng lalaki na parang alam na alam niya ang lahat. Lumingon si Jack at tumingin kay Raphael ng may seryosong mukha. Talagang makakakuha ako ng gold plate kaya papasok na lang ako ngayon. Hanggat makakapag-confine ako ng 200 pill runes, automatikong bibigyan ako ng Pill Aura Room ng gold plate, tama ba? Sandaling natigilan muli si Raphael nang marinig iyon. Pakiramdam niya ay minamaliit niya kung gaano katigas ang ulo ni Jack. Nasa ganitong sitwasyon na ang mga bagay-bagay, ngunit nanatiling matigas ang ulo at matigas ang ulo ng batang iyon.
Hindi ba niya mahahalata na sarkastikong salita ang sinabi ni Rafael? Naglakas loob pa nga siyang sabihing makakakuha siya ng isang gintong plato. Ang gintong plato ay hindi isang bagay na makukuha kahit saan. Akala ba talaga niya makukuha niya ito ng ganoon kadali? Matagal na ring nasa Heavenly Pill si Rafael. Nakita lang niya ang panganay na estudyante na nakakuha ng gintong plato noon. Hindi naman sa hindi pa sumubok ang iba, pero wala talaga silang nakuha. Natigilan si Rafael ng ilang segundo bago siya biglang nagsalita, "Alam mo ba ang ginagawa mo?" Tumango si Jack, at mahinahong sinabing, "Syempre, alam ko ang ginagawa ko. Alam ko rin na ang pagpino ng isang pill sa ika-6 na baitang ay mangangailangan ng kahit 800 pilron. Ang kakayahang bumuo ng 200 pilron ay nangangahulugan na ang isang tao ay nasa landas na patungo sa pagiging isang alchemist sa ika-6 na baitang. Hanggat hindi nakakaranas ng anumang mga hadlang, sa kalaunan, dapat ay madali siyang maging isang alchemist sa ika-6 na baitang." Napasinghap si Rafael habang nakatingin kay Jack nang may pagkairita. Sa pagkakataong ito, hindi nagsisinungaling si Jack. Talagang ganoon ang sitwasyon noon. Ang pagpipino ng isang 6th grade pill ay nangangailangan ng isang tao upang paikliin ang 800 pill aura runes. Hindi na maabala ni Jack na sayangin ang oras niya kay Rafael. Mahalaga ang oras niya. Ayaw niyang makipag-usap ng matagal kay Rafael. Matapos sulyapan si Rafael, nilinggan niya ang lalaki. Nakarating siya sa harap ng pill aura room. Inabot niya ang kamay sa pinto habang bahagyang iniiling ang ulo. Sinabi niya kay Rafael, "Pwede ba akong pumasok ng ganito na lang? Mayroon bang anumang mga limitasyon sa oras?" Tinitigan ni Rafael ang kamay ni Jack na nasa hawakan. "Seryoso ka ba? Ang tiwala mo talaga. Alin man dyan o baka may problema sa ulo mo. Para sabihin ko sa iyo, 6 na oras ka lang pwedeng nasa pill aura room. Kapag hindi ka lumabas pagkalipas ng 6 na oras, kakalag ka rin kita palabas." May bahid ng pagkairite sa tono ni Rafael. Tila ayaw talagang sumuko ng batang iyon. Tila hindi nakumbinsi ni Rafael ang lalaki habang si Jack naman ay tila may malaking tiwala sa sarili. Ipapakita ni Rafael kay Jack mismo kung gaano kalaking pagkakaiba ni Jack sa isang alchemist sa ika-6 na baitang. Time na tumango si Jack pagkatapos ng mga salitang iyon, sabay abot ng kamay. Para itulak ang pinto pabukas. Ang mabangong amoy ng mga tableta ay sumalakay sa ilong ni Jack. Nang papasok na sana si Jack, muling narinig ang boses ni Rafael. Kabanata 2408. Nabaliw ka na ba talaga? Hindi mo pa nga natutunan ang way of the pill dati. Paano mo papag-isahin ang mga ron ng pill aura? Alam mo ba ang hitsura nila? Hindi siya pinansin ni Jack gaya ng dati. Hindi man lang lumingon si Jack habang isinara niya ng malakas ang pinto. Biglang nagdilim ang lahat ng nasa paligid niya. Walang kahit kaunting liwanag sa paligid niya. Maliban sa amoy ng mga tableta, wala nang ibang makapagpapakita sa kanya kung nasaan siya. Kahit madilim, hindi man lang kinabahan si Jack. Wala namang panganib sa paligid niya, kaya natural lang na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kahit ano. Habang naglalakad siya papunta sa kung saan pinakamatindi ang amoy ng mga tableta, sinabi niya, aabutin ito ng 4 na oras. Binigyan ni Jack ang kanyang sarili ng 4 na oras para masanay sa klima. Kailangan niyang pag-isahin ang kanyang isip at katawan sa loob ng 4 na oras na iyon. Patuloy na gumagalaw ang kanyang mga kamay habang ang mga sinag ng gininto ang liwanag ay nagsimulang kumalat sa kanyang mga daliri. Ang mga gininto ang ilaw ay singnipis ng buhok. Habang patuloy na ginagalaw ni Jack ang kanyang mga daliri, ang kanilang liwanag ay gumalaw sa hangin na bumubuo ng isang rune. May kalabog, ngunit sumabog ang rune sa hangin sa huling hampas. Kumunat ang noo ni Jack, masyado talaga siyang nagtiwala sa sarili. Ang rune na iginuhit niya ang pinakakaraniwan at pinakasimpleng uri. Parang napakasimple lang sana ng pagguhit nito, pero sa huling hagod, hindi niya nakontrol ng maayos ang pill aura dahil hindi magkatugma ang isip at katawan niya. Kaya naman, sumabog ang mga ito. Kahit na maingat ng kabisado ni Jack ang bawat detalye ng mga rune, at walang hadlang na pumihil sa kanya, hindi pa rin kayang sabayan ng kanyang katawan ang kanyang isipan. Ang kailangan niyang gawin ay dahan-daw ang hayaan ng kanyang katawan na bumuo ng sarili nitong memorya ng kalamnan. Kaya, pinigilan niya ang pagkadismaya na dulot ng kanyang pagkabigo at nagsimulang gumuhit muli. Ang mga kamay ni Jack ay parang mga kometa sa kalangitan sa gabi, na nagbibigay liwanag sa dilim gamit ang mga tipak ng gininto ang liwanag. Ilang pagsabog pa ang sumunod. Maraming rune ang sumabog muli dahil sa kakulangan ni Jack, at muling naging mga pill aura. Kumunat ang noo ni Jack. Paulit-ulit ang mga pagsabog na hindi na mabilang ni Jack kung ilang pill aura rune ang kanyang na-explode. Kahit nakakadismaya, hindi naman talaga siya naapektuhan.
Walang tigil sa pagsayaw ang mga kamay ni Jack habang ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang isynchronize ang kanyang katawan sa kanyang mga alaala. Lumipas ang oras, hindi niya alam kung gaano katagal na ang lumipas nang bigla siyang makarinig ng mabilis na katok. Ang katok sa pinto ang nagpagising sa kanya mula sa kanyang pagkatulala. 6 na oras na ang lumipas, at hinihiling na ni Raphael kay Jack na lumabas. Hindi inaasahan ni Jack na lilipas lang ang oras sa isang kisap mata. Tiningnan niya ang mga ron na nabuo niya na lumulutang sa paligid. Ang mga ron na iyon ay may mahinang gininto ang liwanag habang lumulutang ang mga ito sa hangin. Mayroong hindi bababa sa 100 ron sa hangin. Kahit na palaging nabibigo si Jack, marami rin naman siyang napagtagumpayan. Unang pagsubok pa lang niya iyon. Ang kakayahang bumuo ng 100 pilron ay isang malaking tagumpay na. Kabanata 2409. Tutal, nahihirapan pa rin ang katawan niya na sabayan ang mga alaala niya. Kailangan pa rin niya ng patuloy na pagsasanay upang lubos na masanay sa klima. Huminga siya ng malalim saka inabot at binura lahat ng pilrons na nabuo niya. Biglang narinig mula sa labas ang nag-aalalang boses ni Raphael, "Jack, sapat na ba ang oras na ginugol mo sa loob? Lumipas na ang oras. Alam mo na ba kung anong antas ka na ngayon? Pwede ka bang lumabas ngayon?" 4 na oras ang pinakamatagal na oras na ginugol ng sino man sa loob ng Pale Aura Room. Kung patuloy kang mananatili sa loob, mauubos mo ang oras ng iba. Napataas ng kilay si Jack dahil sa tuwa. Ang panuntunan ay isang kaaya-ayang sorpresa para sa kanya. Lahat ay maaaring gumugol ng 4 na oras na pagsasanay sa Pale Aura Room bawat araw. Basta't patuloy siyang nagsasanay araw-araw, tiyak na uunlad siya ng husto sa loob lamang ng ilang araw. Habang iniisip iyon, mahina siyang tumawa habang tumalikod at binuksan ang pinto ng Pale Room. Agad niyang nakita si Raphael, na nakataas ang kilay at makahulugang nakatitig sa kanya. Ang ikinagulat ni Jack ay ang katotohanang ang kanyang matandang kaibigang si Gilbert ay nasa likuran ni Raphael. Tiningnan ni Gilbert si Jack na parang isa itong hanggal na baliw. Kumunat ang noo ni Jack, nagtataka kung bakit parang langaw si Gilbert. Nakikita niya si Gilbert saan man siya magpunta. Sa totoo lang, hindi naman talaga banta si Gilbert kay Jack, pero ang mga sinasabi niya ay nakakasuklam kay Jack. Ayaw sayangin ni Jack ang oras niya kay Gilbert, kaya lumabas siya ng Pale Aura Room nang walang sinasabi, naghahanda ng bumalik sa kwarto niya para mag-training. Pero bago pa man siya makahakbang ng 3 hakbang, sinigawan na siya ni Gilbert, "Jack, talagang ginulat mo ako. Ang lakas ng loob mo talagang pumasok sa Pale Room, at gumugol ng napakatagal na oras doon. Anong ginagawa mo sa loob? Sinusubukan mo bang langhapin ang aura ng Pale para mapabuti ang iyong pagsasanay?" Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi na napigilan ni Raphael ang sarili na tumawa ng malakas. Napuno ng pangungutya ang tawanan. Hindi mapakali si Jack sa sinabi ni Gilbert. Sandali lang siyang tumigil bago nagpatuloy sa paglalakad. Hindi pinansin ni Jack si Gilbert na biglang nagpasiklab sa galit ni Gilbert. Masungit niyang itinaas ang boses, "Nakatatanda ako sa iyo, pero hindi mo man lang ako binati noong nakita mo ako. Napakabastos mo. Hindi ka ba natatakot na dadalhin kita kay Mr. Winston at papaalisin ka?" Kumunat ang kilay ni Jack habang unti-unting lumilitaw ang pagkairite sa mukha nito. Ayaw niya talaga sa lalaking iyon. Sa bawat pagkakataon, nararamdaman niya ang pagnanasang atakihin at bugbugin ang lalaking iyon. Biglang lumingon si Jack at sinabing, "Gilbert, malaya ka na ba talaga? Wala ka na bang ibang magawa? Bakit mo pa ako hinahanapan ng gulo? Hindi kita pinapansin dahil ayoko ng gulo, kaya pwede bang tumahimik ka na lang? Sa tuwing may lumalabas sa bibig mo, ang sakit pakinggan. Ang mga kilos mo ay talagang naglalagay sa iyo sa parehong antas ng mga langaw na kumakain ng basura sa gilid ng kalsada." Gusto lang sana ni Raphael na masiyahan sa palabas noong una, pero nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang mga sinabi ni Jack. Tumingin siya kay Jack nang may ekspresyon na tila tinatanong si Jack kung nabaliw na ba ito. Kinakabahang umubo si Raphael. "Jack, nasobrahan ka ba sa paglanghap ng Pale Aura kanina? Siguro nasira ang ulo mo para masabi mo ang lahat ng yan. Hindi mo ba alam na si Gilbert ang pangalawa sa pinakamatandang estudyante?" Tumawa si Jack bago dahan-dahang nagsalita, "Sino ba ang may pakialam sa seniority? Hindi ba't lahat tayo ay mga estudyante rito? Walang mas mataas kaysa sa iba." Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2410. Hayaan mong sabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon, tigilan mo na ang pang-aasar sa akin kung wala kang kailangan.
Kung hindi, ang pambubugbog na ginawa ko sa iyo kanina ay magiging pampaganya lamang. Parang sinindihan ng mga salita ni Jack ang ignition. Dahil dito, sumabog si Gilbert. Bigla siyang naglakad paarap at galit na sumigaw, Jack. Huwag kang masyadong matuwa sa sarili mo. Kahit hindi kita matalo sa laban, kaya pa rin kitang harapin. Tumahimik si Jack at sinabing walang pakialam, sige lang kung kaya mo pero babalaan kita. Hindi ito ang unang beses na nakarinig ako ng ganyan mula sa mga kaaway ko. Pero sila ang may malungkot na wakas. Pagkatapos sabihin iyon, nagpasya si Jack na huwag nang mag-aksaya ng oras. Tumalikod siya at mabilis na umalis, naiwan silang dalawa sa likuran. Labis na nagalit si Gilbert kay Jack. Nanginginig ang buong katawan niya. Nakatitig ang mga mata niya sa likod ni Jack, wala nang ibang gustong gawin kundi ang sumugod at kagatin si Jack. Nakita ni Raphael na hindi maganda ang sitwasyon at dali-daling inabutan ng tulong si Gilbert para pigilan. Gilbert, kumalma ka. Medyo tanga lang ang lalaking ito. Kung patuloy mo siyang aawayin, lalo mo lang ilalagay ang sarili mo sa gulo. Tutal, sa loob na lang ng ilang oras, magkakaroon ka na ng access sa Way of the Pill tulad ng ginagawa ng panganay na estudyante. Pagkatapos niyan, magkakaroon ka ng sarili mong mga pagkakataon para harapin ang batang yun na hindi alam ang lugar niya. Kahit nanginginig pa rin sa galit si Gilbert, matagumpay siyang naaliw ng mga salita ni Raphael. Tama si Raphael. Ang pinakamahalagang bagay para kay Gilbert ay ang maging isang alchemist sa ika-6 na baitang. Noong si Gilbert ay isang alchemist sa ika-6 na baitang, tiyak na pagsisisihan ni Jack ang kanyang pagkapanganak pa lamang. Huminga siya ng malalim. Namumutla pa rin ang mukha niya. Maya-maya, lumingon siya kay Raphael at nagtanong, pumunta ba talaga siya rito para mag-ipon ng mga pilron? Kahit si Gilbert ay hindi makapaniwala sa mga salitang iyon. Hindi na napigilan ni Raphael ang sarili na tumawa muli. Tinakpan niya ang bibig niya habang sinasabing, pumunta talaga siya rito para mag-ipon ng mga pilron. Sinabi pa niya sa akin na may kabuoang 1,000,000 pilron noong una. Mukhang hindi siya natuwa ng pagtawanan ko siya at nagpumilit na pumasok. Hindi niya nga alam kung ano ang hitsura ng mga pilron, pero matigas ang ulo niyang nakaupo sa loob ng napakatagal. Matapos marinig ang mga salitang iyon, nagsimulang kumalma si Gilbert. Tanga talaga siya, hindi niya nga alam kung ano ang hitsura ng Way of the Pill. Naglakas loob siyang pumasok sa pill room para paikliin ang mga pilron. Iniisip niya na mas titingalain siya ng lahat kung gagawin niya iyon. Ang tanga niya talaga, nagsimula na namang tumawa si Raphael. Lubusan niyang ikinategorya si Jack bilang isang ganap na tanga noong panahong iyon, kung hindi sana magagawa iyon ni Jack. Pagkabalik ni Jack sa kanyang kwarto, agad niyang pinalabas si Nash mula sa mustard seed. Pagkatapos ay muli niyang pinag-usapan kay Nash ang susunod niyang gagawin. Tutal, hindi naman talaga ipinanganak na mapalad si Jack. Kailangan niyang umasa sa sarili niyang pagsisikap para makuha ang kahit ano. Hindi maliit ang halagang kailangan niyang kikitain. Kahit na maging isang high-rank alchemist siya, matagal pa bago siya makakuha ng 70,000,000 spirit stones. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.